Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Jesucristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Mayroon kang correct translation para ikumpara mo alin yung hindi correct translation. Logically, definitely, that is the right analysis. Now, I want to hear from you with regards to the stance that we have. You see, the stand of the Mormons is as rocky as the Rocky Mountains. Under a 7.9 intensity quake of the Richter scale. Ganyan po ang Mormons. I'm sorry to say this. Ang Mormons po ay, since its inception, marami ng palpak. Sabi ni Joseph Smith, he is speaking the voice of God or the will of God. Sabi niya, magtatayo tayo rito ng sentral dito sa lugar na to. At maitatayo yan sapagkat yan ang covenant ng Diyos sa akin. After some time, nawala sila doon, pinag-usig sila sa Amerika, tinaboy sila. Hindi totoo. Tanyo? Let us prove that. Pakilagay sa screen. Ibasa mo nga, kapatid na Joseph. On August 3, Smith laid a cornerstone for a temple, and even though he predicted that this location would become a gathering place where the saints would wait for the millennial reign of Jesus Christ, his prophecy would never be fulfilled. The great influx of Mormon settlers into the area, coupled with Smith's prediction that Zion would be established in the time of the Gentiles, would soon come to an end. Led by many hard feelings between the Mormons and the non-LDS Missourians, the all-important gathering of saints was short-lived. Within 3 years, the saints were forced to live independence. The temple never became a reality. Tanyo? He claimed that there was a covenant given to him by God, that they are going to erect a temple at Missouri in the U.S. But, if he is really a prophet of God, dapat matupad yan. Kahit isang temple, hindi sila nakapagtayo doon hanggang pinalaya sila doon sa doon sa Independence, Missouri. Paano nyo naman paniniwala? Kung kayo, if you are a believer of the Bible, sabi ng Biblia, tenyo ha? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. After this meeting, aalalayas ako dyan sa Mormons. Baka sa pangyayaring ito, matanggal na pamilya ko kasi dinala ko dito pero I'm just after the truth. Kung ano man ang katotohanan, siya ang mananaig. Thank you so much. I pray for that, kapatid. Okay, at si Mr. Florencio Angeles, isang evangelical. My question is regarding the Last Supper. Various groups have different ways in celebrating that
event. There are those who celebrate it weekly. Others, they go by monthly, quarterly, others yearly. Are we at liberty to do so? What is the practice of the Church of God in this regard? And what are the particular elements being used? You see, my brother, we are not at liberty to do whatever we want to do in our religious observance of things, especially related to the commandments of the Lord. For example, we are not at liberty to presume things which are foreign or not in accordance with the Bible. We have to follow exactly what the apostle said. And that is recorded in the book of Philippians chapter 4, verse 9. Let us read that verse. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. So, what are we going to do? The things that we have learned, received, and heard. Bisayao nato. Ang mga butang nga inyong gitunaan ug inyong nadawat ug inyong hindunggan ug inyong nakita kanako, buhaton ninyo kining mga butanga ug ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. Yan. The things that you have learned and heard and received and seen in me, in the apostles. Kaya, meron po tayong pattern na susundan. We are not at liberty to do our own will when it comes to God's commandment. Meron ng pattern ng pagsunod eh. Bawa, you may ask, ba't hindi kami nangongolekta ng pera sa non-members? Gaya nito, this is a gathering for non-members. We are not asking any contribution from anybody. Bawal po sa amin. Bakit? It is worded in the scriptures. 3 John chapter 1 verse 7 says, because that for his name's sake they went forth taking nothing of the Gentiles. They did not get anything from the Gentiles, not even a single centavo. So we are doing the same thing because we have already a pattern to follow. Now, is there a pattern to follow when it comes to the Holy Supper? There is. When did our Lord Jesus Christ observe the Holy Supper? Let us have a biblical background on when did He observe the Holy Supper or practice the Holy Supper or have executed the Holy Supper. Ginawa po ito ni Kristo on the day of the celebration of the Jews, which is particularly called as the Passover. When is the Passover being celebrated by the Jews? That is Exodus chapter 12, verses 1. And the Lord spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. He is speaking to Moses and Aaron that very night before they left Egypt. They were still in Egypt, and this commandment came about. And the Lord said unto them, this month and this day will be the beginning of the month and the years. So, they will disregard all the years that they have known in Egypt. They live in Egypt for 430 years. They are going to discard their calendars. The Egyptian knowledge and reckoning of time, they will forget. This will be the first month and the first day of the year for you. That very night. What is that night? Let us move to verse 14. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord. Throughout your generations, ye shall keep it a feast by an ordinance forever. What is that feast? 11. And thus shall ye eat of it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. So,
that very night will be the observance of the Passover throughout all the generations to come among the children of Israel. You got my point? What is that? That is the observance of the Passover. They are going to kill the Passover lamb, and they are going to eat the lamb, and that is the Passover for the Lord. When our Lord Jesus Christ was about to be hung, it was the preparation of the Passover. Let us prove that. Noon nga'y paghahanda ng Pasko. It is the preparation of the Passover. And about the 6th hour, and he said unto the Jews, Behold, your king. So, that is a day before he was captured and he was nailed to the cross on the preparation of the Passover. Yan. Yan po. Yun po yung Paskwa. Passover sa English, Paskwa. Yun ang Pasko sa Kastila. Yung papatayin si Kristo nung araw na yon, preparation sa Paskwa. Actually, kapatid, pinatay si Kristo the very same hour na pinapatay din yung mga Passover lambs all throughout the land of Israel. Doon siya pinatay. Yun po ang kasaysayan niyan. Mahaba lang pag inisa-isa natin kapatid. Pero alam ko na, intindihan niyo ako. Ngayon, ang tanong niyo ay, kailan ba natin gagawin? The Lord did it exactly on the night of the Passover. The preparation for the Passover. Let us read that. Sa 13 of John, chapter 13, verse 1. Basa. Now, before the feast of the Passover. See? It is before the feast of the Passover, because it is a night ahead of the Passover. Before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he would depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. 2, the supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. 3, Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hand, and that he was come from God, and he went unto God, he riseth from the supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. What is next? After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. 6. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? And so on. It was instituted during the night of the observance of the Passover. So, it must be observed once a year. Annually. We do it annually because it coincides with the Passover of the Jews. Now, how are we going to do it? Are we going to do it basically with material things? What are the elements used? What are the elements used? Let us find out. In the book of 1 Corinthians chapter 10, I speak as to wise men, judge ye what I say. He is speaking, of course, to the local church in Corinth, but not to all of them. He speaks to the wise in the church in Corinth. Judge ye what I say. What is that? Let us continue. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Is Paul here speaking of something which is material, or a ritual which is material? He's trying to impress the people, or the wise people in the church in Corinth. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread that we break, is it not the communion of the body of Christ? Why? Let us continue. For we being many are one bread. We being many are one bread. We are the bread. Is there any little bread? We are the bread ourselves. We are the body of Christ. This is my body. Eat it. That is his pronouncement in the book of Matthew. We are one bread. The church is compared to a body or a bread. Each one of us a part of the bread. So,
The bread that we break, is it not the communion of the body of Christ? And the cup that which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? For, that's the explanation, we being many are one bread and one body. For we are all partakers of that one bread. So, he is speaking of not of a literal bread like what the Catholic priests are doing to you. So there is no literal elements to be taken in? None. Let us read that. In the book of John, chapter 6, verse 50. Let us read that. 6:50 of John. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Is this coming from the bakery? This is the bread which cometh down from heaven, so that if a man eat it, he will not die. Now, what is the next verse? Put that. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Let us continue. 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him in the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Continue. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Now, when the disciples heard this, 6:60, many therefore of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can hear it? It is very hard for them to accept that here is Jesus, is their Lord, saying, eat my flesh and drink my blood. It is a hard saying. Who can accept this? What is the explanation of our Lord Jesus Christ? Let us continue on verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, His commandments are spiritual. It is not material. To prove that, the Apostle Paul said to the Corinthians, I give unto you what I have received from the Lord the night that he was betrayed. Let us put that. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. This very same thing I am giving to you, said Paul. It is Paul who writes this epistle. Is Paul a participant of the supper? He was not yet an apostle then. He did not receive any material bread from our Lord Jesus Christ. Agreed? But what he received, he delivers to the Corinthians. So, if it is not a material bread, he is delivering to the Christians also not a material bread. It is the knowledge of the spiritual bread, which is the bread of life. What is the instruction of our Lord Jesus Christ? Let us put Matthew 26 of the book of Matthew. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Next. And he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, drink ye all of it. Hindi kasi pwedeng literal yan eh. Lahat tayo iinom sa isang cup. Halimbawa, isang cup, iinom kayo. Halimbawa, 1,000 tayo, ikaw ang una. Swerte mo. Yung pangalawa, swerte pa rin. Pangatlo, pero pag nakakasampu na, ang baho-baho na nung cup na yun. Can you do it materially? You cannot. But there is one cup wherein we can all share. What is that cup? 10:39 of the book of Mark, it says, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized. He's speaking of a certain cup wherein we will all drink of that cup. What is that cup? Is it a literal cup? Is it a golden cup?
Is that the very same cup wherein Jesus Christ drank? And he said to the apostles, you drink all of it. What is that cup? Let us read in the biblical interpretation. The book of Matthew 26. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. What is that cup? If it is possible that this cup of bitterness, passion, this cup of trials, this cup of cruelty among the hands of the Jews, if this cup may pass from me, but nevertheless, thy will be done. So the cup resembles the sufferings that our Lord Jesus Christ will endure. It resembles his passion, his sufferings, and all the bad things that he experienced from the hands of the cruel Jews. That is the cup. And we must all drink of that cup. As Jesus Christ was persecuted, we will be persecuted also if we are Christians. As Jesus Christ have suffered, we also have to suffer with him by drinking on the same cup. So it is not a literal cup, but it is a spiritual cup. That is it. Siguro po, tama na yun, kapatid. Mahaba pong usapan yan eh. We have all the resources in the scriptures to prove that it is not a literal cup, neither it is a literal bread. But we do not have the luxury of time. Will that be enough? Thank you very much. Balikan natin ang Araneta Coliseum. Kapatid na Don Capulong. Opo, kapatid na Daniel. Dito naman po sa aming lugar, ang magtatanong po ay isang 89 anyos na Katoliko, taga Cabuyao, Laguna, si kapatid na Romeo Cruz. Sige po kapatid, magandang gabi po sa inyo. Andiyan na po si kapatid Nelly. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino at taga-ibang bansa. Sa kasaysayan, ang ama ay nagsugo. Pumasok siya sa laman. At ang sabi, ako at ang ama ay iisa. Ako ang magtatayo ng aking iglesia. Isang pagkakataon pa, nakapinit ang mga pintuan, kasalukuyang nagpupulong o nagsasama-sama ang mga apostoles sa magyang sabi, nakapinit ang lahat ng nasasaraduhan. Ang tanong, sino ang nagsasalita ng ako at ang ama ay isa? Ako ay magtatayo ng iglesia. At nang siya'y pumasok, pinasalat niya ang kanyang figura na salat. At nang siya'y umakyat, ganoon din ang figura. Ano ang nagsalita? Espiritu o tao? Isa pa, kung maaari, pakiusap extra. Kailan nagsisimula ang isang araw? Sa buong isang araw o isang buong magdamag? Yun lamang, maraming salamat, kapatid na Eli Soriano. Salamat din po kapatid sa inyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Una kapatid na Romeo, ang araw nagsisimula sa gabi. Sa reckoning ng Biblia, ang araw po o a day ay nagsisimula sa gabi. Basahin natin ang Henesis, Kapitulo 1, versikulo 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi.
at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Una po yung hapon. Kasi paglubog po ng araw sa hapon, yun na po ang umpisa sa mga Hudyo ng isang panibagong araw. Hindi kagaya po sa atin, ang umpisa ng isang araw, alas 12 ng hating gabi. Hindi po. Sa Hudyo po, sa reckoning ng Biblia, pagka ang mga Hudyo ang bibilang sa araw, paglubog ng araw, tapos na po yung isang araw. Mag-uumpisa na yung panibagong araw. Kaya sa hapon po yun. Kaya ang sabi sa Biblia, nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. Ngayon, doon sa isa pa yung tanong na sino yung nagsasalita. Alam nyo, mga kapatid, ang Panginoon Kristo nagkatawan tao, yung anak ng Diyos na dating nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama yon. Nanganak ang Diyos mismong Ama. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak niya po yung anak. Ang nanganak ang Panginoon Diyos mismo. Bakit niya ipinanganak? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang nakakakilala sa Ama, yung anak na nasa Kanyang sinapupunan. Pero mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Iniluwal siya. Dati siyang bahagi ng Diyos Ama, binigyan siya ng Kanyang sariling kalagayan. Ipinanganak siya. Para maintindihan mo, kapatid, si Adan, nang gawin ng Diyos, Adan lang. Pero kumuha siya ng tadyang, ginawa niya si Eva. Kaya si Eva galing sa tadyang ni Adan, ayon sa Biblia. 2:22 ng Henesis. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ang babae galing kay Adan. Ngayon, ang anak galing sa sinapupunan ng Ama. Ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang patutuo. Sa Hebreo Kapitulo 1, ganito po ang ating mababasa sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon, ang sabi ng Ama sa kanya. Kailan po kaya nangyari yung pagkapanganak ng Ama doon sa anak? Basahin po natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Siya pala'y nagtamunan ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kaya hindi pwedeng si Kristo'y tao eh. Wala pa pong tao, wala pang mundo. Ipinanganak na ng Ama yung kanyang anak. Galing sa kanyang sinapupunan. Sabi niya, luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanglibutan ay naging gayon. And now, Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Before the creation of the world, he received glory from the Father. Ang kaluwalhatian na galing sa Ama, tinanggap niya na. Ano ba yung kaluwalhatiang tinanggap niya sa Ama bago ang sanlibutan ay naging gayon? 5:5 ng Hebreo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Ayon, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Nangyari po yan, wala pa mundo.
Kaya nung wala pa mundo, may mag-ama na eh. Meron ng mag-ama, yung ama at saka yung anak. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Who established the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name? If thou canst tell. Ibig sabihin, nang gawin ng langit at lupa, meron ng mag-ama na umiiral. Doon pa sa eternity, umiiral na yung anak, ipinanganak na ng ama, yung kanyang bugtong na anak doon sa kawalang hanggan. Ang katunayan, basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung ipinanganak sa Bethlehem ng Judea, ang pinagbuhatan niya mula pa ng una, mula ng walang hanggan. At yan ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang masasabi ko doon sa tanong mo, kapatid, sino ba yung anak? Yun po yung ipinanganak ng ama bago pa itinayo ang sanlibutan. Yung anak na yon ang isinugo ng ama sa lupa. At yung anak na yon ang nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia. Pero tanungin natin yung anak, pag nagsasalita ba siya, kanino yung sinasabi niya? 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sabi nung anak, hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Sabi niya, kung ano yung pinapasabi nung aking ama, yun ang sinasabi ko. Yung amang nagsugo sa akin, nagbigay sa akin ng utos, kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, iglesia ng Diyos yun, kasi salita ng ama yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Romeo Cruz, pagpalain ka ng Panginoon. Lipat tayo ulit dito sa Araneta Coliseum. Kapatid na Ricky Rece, go ahead please. Opo, ang magtatanong po ay isang 78 years old na Katolik mula sa Makati. Narito po si Mr. Roger Claridad. Natitiyak ba niyo ba ang Biblia na binabasa mo ay tunay na salita ng Diyos at tama sa original na translation sa Greek translation, I mean. Pangalawa, who made the Bible? Doon sa tanong mo, kapatid, na natitiyak ko ba na ang binabasa kong Biblia ay galing sa tama sa original Greek? Lahat ng Greek version meron ako kapatid. Yun ang unang sinasabi ko sa iyo. Sa aking computer, narito ang 120 versions ng Biblia. Lahat ng version ng Katoliko, yung tinatawag na Douay Rheims version, yung Magandang Balita Biblia, at saka yung Vulgata Latina, nandito yung sa Biblia ko. At higit sa lahat, yung mga Greek and Hebrew translations of the Bible as far back as the Codex Sinaiticus, meron ako noon. Kaya natitiyak ko na yung binabasa ko ay salita ng Diyos. At hindi lang naman yun ang paraan para matiyak mo na ang binabasa mo salita ng Diyos. Mararamdaman ang isang nagbabasa kung ang binabasa niya kasinungalingan o katotohanan. Yung kasing salita ng Diyos, may espiritong daladala yan
ipaparamdam sa'yo kung talaga bang yung binabasa mo ay salita ng Diyos. Juan 6:63. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang salita ng Diyos, Espiritu yan kapatid. Mararamdaman ng Espiritu Mararamdaman mo kung salita ba talaga ng Diyos o inimbento lang ng kahit na sino. Yun ang aking katiyakan. At hindi lang yung mga translations na sinasabi mo ang pinagbabatayan ko. Mas mga matatanda pang translation ang sinasaliksi ko para matiyak ko na ang binabasa ko at pinaniniwalaan ay salita ng Diyos. Yun ang sagot ko sa una mong tanong. Ngayon sabi mo, sino ba ang nagsulat ng Biblia? Alam mo kapatid, sa tanong na yan, maraming sagot. No? Unang-unang nagsulat ang Diyos. Basahin natin ang 31 ng Jeremias, versikulo 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ang pangunahing sumusulat ng salita ng Diyos, ang Diyos Kung matatandaan mo, yung 2 tapyas na bato, sinulatan ng daliri ng Diyos. Doon sa Exodo 31:18. At kaniyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kaya kung sa tanong mo, sino nagsulat sa Biblia, pangunahin na ang Diyos. Pangalawa, ang mga propeta, kagaya ni Moises, inutusan siya ng Diyos. Si Isaias, inutusan siya ng Diyos. Isulat mo. Ang mga apostol, inutusan ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Mga apostol, inutusang sumulat. Hindi lang basta sila nagsulat, inutusan silang sumulat. Unang Juan 1:3-4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Mga tuwid, nasagot na natin sa Biblia yung pangunahing 2 tanong ng kapatid na Roger. Nakakatiyak ba ako na ang binabasa ko tama sa original Greek? Nakakatiyak ako kapatid, at pati yung espiritu nararamdaman ko ng Biblia. Sino sumulat sa Biblia? Ang una, ang Panginoon Diyos, tapos mga propeta, tapos mga apostol. Sa Cebu tayo, kapatid na Tobias. Go ahead, Cebu. Magandang gabi sa inyo dyan. Salamat po sa Diyos, kapatid Nelly at kapatid na Daniel. At mula dito po sa Cebu City, ang magtatanong po dito sa Cebu City, si kapatid na Aldeli Pansakala. Isa po siyang 7-day Adventist. Sige po, kapatid na Aldeli, pwede na po kayo magtanong kay kapatid Nelly. Ang tanong ko lang po, bakit po ba ikapito ang Sabado sa aming
pagpahinga. Alam mo, yung ikapitong araw, kaya ang mga Adventista ngayon, nagpapahinga na ikapitong araw, kumuha sila ng utos na hindi para sa kanila. Hindi naman para sa mga Pilipino yan, hindi naman para sa Amerikano yan eh. Ang pagpapahinga ng ikapitong araw ay para sa mga naalipin sa Ehipto. 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Pala inutos sa kanila dahil naalipin sila sa Ehipto. Basahon nato sa Cebuano. Ug hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. Ug nga ang Ginoo nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto pinaagi sa kamot nga kusgan. Ug bukton nga tinuyod tungod niya na ang Ginoo nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay. Ayon. Tungod niya na dahil dito ang Ginoo nga imong Dios tungod niya na dahil saan? Hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. Tungod niya na ang Ginoo nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay. Therefore, the 7-day rest was commanded by God to those who were before were slaves of Egypt for 430 years. Without rest, they are in hard labor for 400 years. Let us read in the book of Exodus 12:40. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. And it came to pass at the end of the 430 years, even the self-same day, it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. In Cebuano, karon ang panahon nga ang mga anak ni Israel mipuyo sa Ehipto, 400 ug 3 katuig. Ug nahitabo sa katapusan sa 400 ug 3 sa tuig, bisan sa maong adlaw nahitabo nga ang tanan nga mga panon sa Ginoo migula gikan sa yuta sa Ehipto. They were slaves for 400 years. Pagkaraanon, inilabas sila doon, binigyan sila ng day of rest. At yun ay para sa kanila, hindi para sa Kristiyano yon. Ang Kristiyano, meron tayong rest, but not the rest of the body, it is the rest of the soul. Pagpapahinga ng kaluluwa. Basahon nato sa Mateo, Hermano Daniel, sa 11:28 sa Mateo, sa Tagalog. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa Kristiyano, ang kapahingahan ng kaluluwa, pagpahulay sa kalag. Ano? Pahulay sa inyong mga kalag, hindi katawan. Yung sa Israel, pagpapahinga ng katawan yon, ng laman. At yon ay pansamantala lang, hindi forever na batasyon. 9 Gs ng Ebreo. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago.
gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ay natin sa Cebuano, sanglit, uban sa mga kalanon ug mga ilimnon ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon nga ginapatuman ng tud sa panahon sa pagpabag-o. Ayan, hindi forever yung batas na yan sa Israel. Binago yan pagdating ni Kristo. Kaya ngayon, ang ating rest ay rest of the soul, hindi na kapatid Sabado. Sana naunawaan mo. Pangalawa ko pong tanong, Brother Eli, sa akong nahibawan, ginadili ang pagkaon og baboy kay kini kuno mahugaw og magpangusap og pikas ang kuko. Yung pagkaon o yung kalamno, tinatawag nga ni Pablo, I want to repeat that verse 9-10 of the book of Hebrews. Sanglit uban sa mga kalanon ug mga ilimnon ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon nga ginapatuman ang tud sa panahon sa pagpabag-o. Mababago yan, kaya pagdating ni Kristo, yung bawal sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang mga walang kaliskis, binago na yon. Marcos 7:19 sa Cebuano, kayo wala makasulod sa iyang kasing-kasing, kundili sa tiyan, ug nangagula sa dapit nga hilit. Kinigiingon niya, nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Pansinin mo kapatid kinigiingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Kaya pagdating ng bagong tipan, yung bawal sa Israel, bawal ang baboy, Ginadili ang pagkaon og baboy kay kini kuno mahugaw og magpangusap og pikas ang kuko. Yung pagkaon o yung kalamno, tinatawag nga ni Pablo, I want to repeat that verse 9-10 of the book of Hebrews. Sanglit uban sa mga kalanon ug mga ilimnon ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon nga ginapatuman ang tud sa panahon sa pagpabag-o. Mababago yan, kaya pagdating ni Kristo, yung bawal sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang mga walang kaliskis, binago na yon. Marcos 7:19 sa Cebuano, kayo wala makasulod sa iyang kasing-kasing, kundili sa tiyan, ug nangagula sa dapit nga hilit. Kinigiingon niya, nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Pansinin mo kapatid kinigiingon niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Kaya pagdating ng bagong tipan, yung bawal sa Israel, hindi na bawal yon. Basahin natin sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo, ug walay bisan unsa nga igasalikway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat, kay kini gibalaan o gilinis, pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Kaya sa panahon ngayon, kain ka na ng baboy kapatid. Paminsan-minsan, pwede kahit hipon, kahit galunggong. Huwag ka matakot doon sa pastor mo, yung aral nila hindi naman totoo. Salamat sa iyo kapatid na Aldeli, pagpalain ka ng Panginoon. Salamat po. Dagan salamat sa mga taga Cebu. Balik tayo ng Araneta Coliseum, kapatid na Dino Hilario. Go ahead. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay isang INC member, si Mr. Ruizito Perez. Brother Eli, unang-una po sa radyo ko lang una kayo naririnig. Pero ngayon, nagpapasalamat ako ay
kahit po sa widescreen ay makikita rin tayo. Ang unang-unang tanong ko po ay kung sakali ang isang tao ay umanib sa ang dating daan, meron po bang katiyakan na nasusulat sa Biblia na may pangakong kaligtasan? At ang ikalawa ay sa mga nagtuturo ng mga ebanghelyo ng Diyos ay nakasulat na sila ay may mga palatandaan na sila nga ay sinusugo ng Diyos. Yun lang po, Brother Eli. Salamat sa iyo, kapatid na Luisito. Unang-una, ang aaniban ay ang iglesyang nasa Biblia ay ang Church of God o ang iglesia ng Diyos. Mababasa yan sa more or less 12 sitas ng Bagong Tipan. The Church of God, which He hath purchased with His own blood. Sinasabi sa Acts 20:28. Ngayon, sinasabi din yan doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Pakibasa mo nga, kapatid na Daniel. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, kalaki pang lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos, ang pangalan ng iglesia sa Biblia, kapatid, sapagkat ang tunay na may-ari ay ang Diyos Ama. Kaya ang pangalan, iglesia ng Diyos. At yun ang nakasulat sa Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. At nang sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Gaya ng iglesia, kung sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. Ang iglesia ng Diyos ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat aniban ng tao. Na maanib tayo sa iglesyang ang Diyos ang may-ari na itinayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Si Kristo ang pinababa ng Ama para ang iglesia ay matipon, pero ang iglesia talagang sa Diyos yon, ang may-ari nun ang Ama. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At bagay may nagtayo pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ang Diyos, kaya siya may-ari ng lahat ng bagay, ano? Ngayon, yun ang aaniban yung iglesia sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga hintil, lahat ng tao ngayon hintil. Labas sa Israel nung una tinatawag na hintil. Gentiles are fellow heirs and members of the same body. Ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan. Merong katawan na sasangkapan o aaniban. Alin yung katawan? Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan ay ang iglesia at doon tayo sasangkap, aanib. Ang aaniban ng tatanggap ng aral ng Diyos ay ang iglesyang nasa Biblia. Pati tayong mga hintil, ang dapat nating aniban yung iglesyang nasa Biblia, nakasulat na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong mo ay kung aanib ka ba, meron bang nakasulat na pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan? Alam mo ang pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan, hindi para sa iglesia lang. Hindi naman naanib sa iglesia si Abraham maliligtas yun. Si Jacob, maliligtas yun. Hindi naman naanib sa iglesia yun Ibig sabihin, labas ng iglesia yun. Lalo na kung ang sasabihin mong iglesia yung natatag sa Pilipinas. Para hatulan mo sweepingly, napakalaking paghatol niyan. Na pag nasa labas nila,
Sentensyado sa apoy. Marahas na hatol. Mali. 4:12 ng Santiago. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sinisino eh. Kaya sinisino. Sino ka para humatol sa kapwa mo? Iisa lang ang hukom. At siya rin ang tagapagligtas. Sino kang hahatol-hatol? Lalo na kung nasa labas ng iglesia, bawal hatulan nyo nung nasa totoong iglesia, bawal hatulan yung nasa labas. 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Yon, ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa nasa labas ng iglesia. Kung gusto bang magligtas ng Diyos sa labas ng iglesia, ano ba, pakialam natin? Hindi naman tayo tagapagligtas. Kahit nga yung hindi sumasampalataya, kung gusto iligtas ng Diyos, pwede Basahin natin ang unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang Diyos ay tagapagligtas sa lahat ng tao, lalo na sa nagsisampalataya. Pati pala yung walang pananampalataya, kung gustong iligtas ng Diyos, pakialam natin. Bakit tayo hahatol? Kaya ang masasabi ko, kapatid, hindi totoo na ang kaligtasan nasa relihiyon lang na iglesia ng Diyos. Maaari ring maligtas yung nasa labas. Kailan? Basahin natin ang Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kung palang mga hentil, walang kautusan, hindi narating ng Biblia, hindi narating ng mga pangangaral ng apostol. Ang totoo, yung mga taga-Ipugaw, ginagawa na nila yung yung rice terraces 2,000 years ago. No? Actually, 4,000 years ago nung umpisahan yung rice terraces no? Nung nangangaral si Kristo sa lupa, yung last 2,000 years na nakaraan, ibig sabihin, may mga ipugaw na doon sa Benguet na gumagawa ng rice terraces. Nung nangangaral si Kristo, hindi naman narating ni Kristo yon. Lahat ba yon sa impyerno na? Basahin nga muna natin yung kapirasong istorya, kapatid na Daniel. Ito po. Ancient huge walls in the vicinity of Posia in eastern Ifugao, dated to be some 4,000 years old, point to early human settlement in the province. Ifugao culture is reputedly 3,000 years old. The rice terraces are estimated to have been taken 2,000 years to build, to cover the present-day 400 square kilometers of terraced land, although anthropologists are divided on pegging the exact age of the terraces. Merong margin of error na 1,000. Kung 4,000 years na nakakalipas nung impisang gawin niyang mga rice terraces na yan, ibig sabihin, nung nangangaral si Kristo, may mga ipugaw na doon sa Benguet. Hindi naman narating ni Kristo yon. Namatay na. Wala na bang kaligtasan yon? Hindi ganon ang pananaw ng Biblia. Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung nagsisigawa naman ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng mga gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Nakita mo, kapatid, ang tao merong instinct ng pagiging makadiyos. Matuwid ang tao sa umpisa, nakukorap lang ng demonyo. Kung yung mga tao hindi nakarinig ng aral sa Diyos, kahit yung mga hindi nakarinig ng kautusan, kung gumagawa naman ng kabutihan yung bagay ng kautusan, aariing ganap din ng Diyos yon. Kaya masasabi ko sa iyo, paniniwala namin, kapatid, ganito.
sa relihiyong si pinangangaral ko may kaligtasan. Sa pagtupad ng aral, yung sa aral na sigurado sa Biblia, maliligtas ka. Pero sa labas, meron din kaligtasan. Ang ibig ko sabihin sa'yo, yung mga taong hindi narating ng Biblia, hindi natin dapat hatulang lahat na yun mahahatulan sa apoy ng impyerno. Barahas na paghatol yun. Ang kaligtasan, nasa relihiyong sa Diyos. At dun sa mga taong kahit walang relihiyon, hindi nakarinig ng aral, hindi narating ng ebanghelyo, gumagawa naman ng kabutihan na nasa kautusan. Aariing ganap yun, sabi ni Pablo. Sana naunawa mo ang sinasabi ko, kapatid na Luisito. Punta po tayo ng Davao City sa Bahada, kapatid na Jerry Cabanyero. Go ahead, Davao, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Salamat sa Diyos at ang magtatanong sa dakong ito ay si kapatid na Ronel Rigodon, isang 38 years old at Katoliko. Narito po siya. Ako po ay nagpapasalamat na naimbitahan sa pagtitipon na ito at binigyan ng opportunity na magtanong. Tanong ko lang po, brother, hinggil po doon sa sa nakasulat sa ng Sumerian civilization. Hinggil po doon sa creation po ng earth tsaka human. Totoo po ba yung naisulat nila sa clay tablet sa cuneiform, sa cuneiform? Yun po. At pangalawa kong tanong, may posibilidad ba na yung nakasulat, yung sinulat ng mga Sumerian sa lingwahe nila ay yun ang pinagbasihan sa pagsulat ng Biblia? Yun lang po. Salamat. Kapatid, the truth in the Bible is not dependent on any book on earth. Ang katotohanang nakasulat sa Biblia ay hindi dependyente sa anumang libro sa lupa. Although maaaring sabihin ng iba na yung mga hieroglyphics, yung mga cuneiform script ay mas nauna pa sa pagkasulat ni Moises ng mga aklat ng Biblia. But I am sure na only the Bible o ang Biblia lamang ang mayroong very exact account on how the universe came into being. Actually, maraming mga maraming mga mali yan yung paniniwala na nasa Sumerian text. Tinatawag yan na the Sumerian creation myth. Na nandoon sa tablet in Nippur. Basahin nga natin ng kapiraso lang, kapatid na Daniel. The origins of human beings according to ancient Sumerian text. Pakibasa lang kapiraso. Sumer of the land of civilized kings flourished in Mesopotamia, now modern-day Iraq, around 4,500 BC. Their religious system was a complex one comprised of hundreds of gods. According to the ancient text, its Sumerian city was guarded by its own god, and while humans and gods used to live together, the humans were servants to the gods. Diyan pa lang makita mo ng mali yun Kasi ang paniniwala doon, nakalagay doon sa Sumerian text, there are hundreds of gods. Alam mo, sa Biblia, dapat naman tayo talaga maniwalang may isang pinanggalingan ng lahat Hindi marami. Isa lang ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang Diyos Ama lang. Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama,
Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Yung kaalamang yan is only among the real people of God. Ang kaalamang isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Si Kristo, bagaman tinatawag na Diyos sa Biblia, hindi sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Mismo siya galing sa Ama. Sabi ni Kristo, ako'y nanggaling sa Diyos. 13:3 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Sa 14 ng Juan pa rin, ay sinasabi ng ating Panginoong Kristo na galing siya sa Diyos. Kaya lahat ng bagay galing sa Diyos. Isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ngayon, wala sa lahat ng tao ang kaalamang yan. So, sa makatwid, maraming tao magkakaroon ng ibang kaalaman kaysa dun sa nakasulat sa Biblia. At isa na nga dyan yung mga Sumerians na ang Diyos nila ay daan-daan. Gaya rin ng mga Grego, marami silang Diyos. Yung mga Romano, marami silang Diyos. Yung mga taga-Asya nung araw, marami rin silang Diyos. There are numerous gods being named among the Gentiles. Kaya masasabi natin na yung tinatanong mo na totoo ba yung nakasulat doon, biblically speaking, kapatid, and speaking of logic, everything should have came from only one. So, ang sabi ng Diyos, ako ang pasimula. Ako ang una. Pag sinabi niya, ako ang una, hindi niya sinabing, marami kami na una. Hindi ganon. Ako ang una. Ako ang huli. Basahin natin ang 46:9 ni Isaias. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ay maliwanag na siya, walang kapareho niya. Bakit? Sa kanya lang galing ang lahat ng bagay, kaya walang ibang gaya ko. Miski ang anak, tinatanggap ng anak na hindi siya eksaktong gaya ng ama. Basahin natin ang 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Father is greater than I. Ayan. Kaya lahat ng bagay talaga galing sa Diyos. Pagka paniniwalaan natin yung Sumerian script, lalabagin natin yung sinasabi sa Biblia. Alam mo kapatid, ang tao na kinausap ng Diyos sa history of humanity, ang mga Ebreo, yung lahi ni Abraham. Kaya doon ka makakakuha ng tamang informasyon, hindi sa iba pang lahi. Sana naunawaan mo ang aking sagot sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa iyong... gusto ko mang pahabain ang sagot, ano? Meron pa isang tanong, ano? May posibilidad ba na ang mga nakasulat na mga pinakaunang sibilisasyon ang naging basihan ng pagsulat ng Biblia? Ang pagsulat ng Biblia nasa mga Hebrews, kapatid. Walang ibang nasyon sa mundo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng divine information maliban sa mga Israelita. 9:4-5 ng Roma. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan.
na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman, siya nawa. Maliwanag yan, kapatid, sa Israelita manggagaling yan. Hindi sa Sumerians, hindi sa Chinese, hindi sa Hindus, sa mga Israelita. Naunawaan mo ang sagot ko, kapatid na Ronel. Magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga taga riyan sa Bahada, Davao City. Salamat po sa mga taga Davao. Balik tayong Araneta, kapatid na Roland Ocampo. Opo, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po ay si kapatid na Bernadette Benavides, isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagtanong po sa inyo. Ang tanong ko po, ang Diyos po ba pasensya na po. Ang Diyos po ba yung nagpaplano sa bawat isa sa atin o may kanya-kanya po tayong plano sa atin at siya lang po yung nagiging gabay sa bawat plano o nagiging desisyon natin? Kung meron po talaga siyang plano sa bawat isa sa atin, paano po natin malalaman na yun po talaga yung plano niya sa atin o kung ano po talaga yung plano niya sa atin? Yun lamang po. Plano ng Diyos sa atin, yung makasama niya tayo sa paraiso. Yun ang talagang plano niya Sa 1:4 hanggang 5 ng Efeso, kapatid. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na italaga tayo na kupkupin. Kaya niya tayo nilikha, mga tao, para magtamo tayo ng pagkukupkup sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Na yung plano niya na yun ay bago pa itinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yon. Nalilikha siya ng tao, gagawin niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan to enjoy life eternal with Him in eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang, gumawa siya muna ng mundo, ginawa niya lahat ng kailangan ng tao, tapos binigyan niya ang tao ng free will, ng kapangyarihan para sumunod, para kung makakasunod ang tao sa magitan ng free will sa kautusan at kalooban ng Diyos, maging worthy tayo o maging karapat-dapat tayo makamit yung plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, tayo ba, meron din pa tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay taong sa Diyos, nagpapailalim ka sa Kanya, kahit ano yung gusto mo, gaguide ka niya. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kumakatha ka, nagpaplano ka ng iyong gagawin, kung anong kurso mo, kung anong mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutuwid niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor for you to attain glory and triumph in life. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. May mga tao kasi ayaw sa Diyos, kay Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5:15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Na pumunta na sa kampo ni Satanas ang Diyos gusto niya i-guide tayo, pero pagka pumupunta ka dun sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya ron. Gagawa siya ng paraan para ikaw maligtas, mapabuti, pero pagka talagang willfully ayaw mo siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka na sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.
Pag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya na. Sabi nga sa English, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Napupunta na sa delusyon yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusyon, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Merong mga tao, dahil sa gawa nilang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa yung mali kaysa sa tama. Mas gusto pa yung masama kaysa sa... Kagaya ng mga drug addicts, no? Yung mga drug addicts at saka yung mga drug pusher, ayaw nun ng tama eh. Kasi kung drug pusher ka, alam mo yung tama, hindi ka magpupus eh. Alam mong masisira yung buhay ng tao eh. Pag wala nang pambili ng drug yan, magnanakaw na yan, papatay na yan, masisira na ang pamilya. Ba't merong ganon? Kasi ayaw nila lang mabuti dahil ang gawa nila masama. Sana naunawaan mo, kapatid na Bernadette. Salamat po, kapatid na Bernadette. Lipat tayo sa Singapore. Kapatid na Robert Navoa at kapatid na Aga. Go ahead, Singapore. Maraming salamat sa Diyos, Brother Eli Soriano at Brother Daniel Rason. Pagtatanong po dito ay si Miss Melody Cabigon, isang Roman Catholic member. Brother Eli, may question lang po ako. As far as I know, and it's also written in the Bible, that if a person do good things, the person will go to heaven. And if the person will do bad things, he will go to hell. But it's also written that that God is a forgiving person. If the person who do the bad things wasn't able to ask forgiveness before he or she die, will he automatically go to hell, or will he still have a chance to go to heaven? Alam mo, kapatid, pangunahin na, gusto kong magduktong dun sa alam mo na, no? Duduktungan ko. I hope you are not offended. Ang Diyos is forgiving God. Pero merong extent o merong limit yung kanyang pagbibigay ng pagpapatawad. Pagka ikaw ay rebelde na sa Diyos, pag ikaw sinasadya mo na ng sinasadya, hindi kanya napapatawarin eh. Basahin natin ang 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya na natin ang pagkakasala, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Alam mo, makakalungkot sabihin, pero ang Diyos ay mapagpatawad kung ang kasalanang ginagawa mo ay hindi na nandoon sa kategorya ng pagre-rebellion sa Diyos. Kasi pag nakilala mo na yung katotohanan at inuulit-ulit mo pa, hindi baling nauulit-ulit mo kung di mo alam na yun pala'y masama no? Pero pag natanggap mo na yung pagkakilala sa totoo, nakita mo na yung tama, tapos uulit-ulitin mo pa yung mali, that falls into rebellion. At pagka ganon, ang Diyos hindi na nagpapatawad, kapatid. May hangganan ang pagpapatawad ng Diyos. Nagtatakwil din ang Diyos. Basahin natin ang 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip.
Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tatakwilan Diyos, kapatid. Akala, kahit ano paggagawin mo, pag mamamatay ka na lang, humihi ka ng tawad, okay na. Hindi ganon, kapatid. Hindi ganon ang Diyos. Hindi siya konsentidor. Hindi siya Diyos na binabaliwala. Siya ay Diyos na nirerespeto. Siya ay Diyos na pinapahalagahan, iginagalang at sinasamba. Pero pag halimbawa, alam mo na yung utos niya, na pinakilala niya na sa'yo, tapos harap-harapang nilalabag mo. Pagkatapos ngayon, pagdating nung gipit ka, hingi ka ng tawad, ano sabi ng Diyos? 1:24 ng Kawikaan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Tuwanag yan, sabi ng Diyos mismo yan. Tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko yung kamay ko, ayaw kayong makinig. Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Manunuya ako pag ang inyong takot ay dumarating. Parang bagyo, parang ipo-ipo. Pag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi inaabuso, kapatid. Abusuhin mo na ang kahit na sino, wag lang ang Diyos. Ako, pwede ko abusuhin, lalo na ng mahal ko sa buhay. Kahit abusuhin mo ako, natutuwa pa ako. Pag mahal kong sa buhay, okay lang. Pero pag ang Diyos, iba yun Kagalang-galang kasi yun, kakilakilabot yun. Diyos yun that merits or is worthy of all respect. Pagka binaliwala mo siya, ay masamang kapalaran yung mapupuntahan mo, kapatid. Sana naintindihan mo ang sagot ko, kapatid, na Melody.